Kung isa ka sa mga fourth year college eduk student na mo intern karong second semester, well, parihas ta. Pero aram mo ba nga possible dili ta maka-intern if dili na nato siya mabuhat sa eskwelahan? Hey, what's up? It's me, Kuya Top, small content creator sa pinakatumoy sa Masbate, Land of Hope, ang lungsod ng Esperanza. Kung fourth year college gani ka eduk student na mo intern karong second semester, well, kailangan jud mo mag-final demo kay aron gani ma-deploy ka for internship. Kay ingon gani nila, no final demonstration, no deployment for internship. Kaya ayon, as fourth year college eduk student, kailangan talaga natin makapag-demo for internship. Kasi doon nila malalaman kung handa na ba talaga tayo sa realidad. Yung tipong ikaw na ang magdadala sa lesson tapos sa mga estudyante sa loob ng silid-aralan. Baka kasi yung observation sa internship. Kasi pag sinasabi natin observation, so hanggang upo ka lang tapos masid-masid sa paligid. While yung internship, ikaw na mismo ang magdadala ng topic at magtuturo sa mga mag-aaral o estudyante. Kaya ayun, first semester pa lang gani, daan na nagpa-remind ang amuang instructor nga na daw may final demo karong second semester. Speaking of final demo gani mga katop, honestly, dili pa jud me in town prepared. But wala kaming choice kundi kailangan talaga namin gawin kung ano yung dapat namin gawin. Kaya ilalaban namin to. And speaking of demonstration gani mga katop, so syempre kailangan jud namo og lesson plan. Kaya dili man mi makatudlo or makademo kung walay lesson plan na mao ang amuang guide. Kaya as eduk student, kailangan talaga natin gumawa ng lesson plan. And may lang gani pud mga katop kay may mga lesson plan ang ipanghatag ang mga critic teachers, so mao to ang nagsisilbing guide namo para makabuo mi og lesson plan. And kung magbuhat gani ka og lesson plan, so mao jud yung mga kailangan nimong buhaton kay aron makabuo ka. First is kailangan jud nimo mupili og topic or lesson or paksa na imuhang itudlo sa imuhang mga estudyante. Kay mao na siya ang magsisilbing content sa imuhang lesson plan. Since gitagaan man mi og freedom na mupili mi og topic or paksa na ang amuang i-demo, so mao to nagpili ko og topic na something interesting sa mga students. Kung saan pwede na ko siya mabutangan og gamay na twist. Kana bitong feeling ikaw ang magiging main character sa imuhang teaching method tapos ikaw pod ang magiging daluyan ng mga impormasyon. And ito yung paksa na napili ko. Panahon bago dumating ang mga Kastila, mga antas panlipunan ng sinaunang Pilipino. And yes, tungkol siya sa kasaysayan ng ating lahi. And tungkol sa kasaysayan ang tema sa ako ang lesson plan yun na. And yung topic o talakayan ay magsisimula sa isang maikling kwento na kung saan iyon ang magbibigay ng ideya sa mga estudyante kung ano nga ba ang paksa na tatalakayin ngayong araw. At ang kwento na iyon ay pinamagatang ang misyon na Ginoong Peto. Doon magsisimula at iikot ang talakayan. Iyon, ang kwentong iyon ay iikot sa isang tribo na kung saan pinamumunuan ng dato na walang iba kundi si Dato Lakan. Si Dato Lakan ay mayroong mga mahuhusay na mandirigma na mas kilala bilang mga bagani. At mayroon din siyang mga alipin o uripon sa kanyang tahanan. Si Dato Lakan ay mayroong anak na nagngangalang Peto na hindi sanay sa pakikipagdigma, ngunit mayroon siyang taglay na kakayahan at ito ay ang karunungan. Hanggang sa dumating ang isang araw na nilusob sila ng mga tribong mananakop upang sakupin ang kanilang tribo. Ngunit ang mga tribong mananakop na ito ay hindi nagtagumpay dahil sa pagtutulungan ng Dato Lakan at ng kanyang mga mandirigma at mga alipin o oripon. So karon ang main character sa story is maglakbay siya gikan sa nakaraan patungo sa kasalukuyan dahil sa isang misyon na inatas ng Dato Lakan sa kanya. Kaya pinadala ng Dato Lakan si Ginoong Peto sa kasalukuyan. At ang kanyang misyon ay ang magturo at nagbigay ng mga impormasyon sa nakaraan ng mga sinaunang Pilipino bago maganap ang pananakop ng mga dayuhan. Ngayon sa realidad, as a future teacher, usad sa mga misyon nato is mag-share og knowledge kag magtukdo sa mga estudyante or sa mga mag-aaral. So ang twist ngadto sa story, si Ginoong Peto ug ako ay iisa. Yes, iisa ang karakter kag iisa lang ang amuang misyon, which is ang magtukdo sa mga estudyante. Kaya naman ay nais kong ipakilala sa inyo sa Ginoong Peto ay walang iba kundi si Ginoong Topes. Kung naman baliktaran na lang nyo ang word na Peto kay Tope ang resulta diana. Pero napod ka siguro nakarealize dianan, no? Pero kung during sa kuwang demonstration is imuhan na lang nahibaw-an, well, bright na ka diana. Well, good job. So karon sa tuang discussion, dili man jud nato maiwasan nga naay mga estudyante nga abuton jud og kaburing, kalaay ug katugon. Syempre makaingon jud ko diana kay experience man sab na nako kay tungod naging estudyante man pud ko. Kaya ayun, bukod sa energizer kag sa yel dapat naapoy pampakulba. At iyon ang roleta ng kapalaran. Gikulbaan pud ka diato, no?